Hi guys, welcome naman sa panibago natin video sa Christian Garden. Ngayon guys, ang topic natin sa araw na to is magtatanim tayo ng mga malalaking sanga. Yung mga ganito kalalaking sanga guys, oh. Mga ganito kalalaking sanga na gagawin natin rootstock. Kasi guys, may nag-comment dun sa live stream natin guys na paano daw ba magtanim ng mga rootstock na ginagamit namin, yung ginawa namin dun, yung mga ganito kalalaki guys, ganito katataba na sanga. Paano daw namin yung tinatanim? Kaya ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin, kung itong mga na to, saan galing ba itong mga sanga na to. Tapos kung ano din yung media na halo na ginagamit natin pag tinatanim natin sila. Tapos yung tamang pagputol, ano ba tatanggalin nyo yung tinik, mga dahon, tamang pag ano nila, paano dito, tamang pagputol. Depende kung gaano kahaba. Depende naman kasi sa kanila kung gusto nila mahaba ang pagputol eh. Mm. Or maikli lang. Hindi, kasi itong video for ano to eh, pagka gusto nila mag-practice mag-graph, maganda mag-umpisa sa ganito. Oo, pero kung meron kasi gusto nila matangkad, di nasa nila. Oo. Hindi nila naririnig yung boses mo. Sa akin yung mic eh. Tapos guys, ngayon, bago kami na mag-umpisa sa pag-ano ng mga sanga, pakita muna natin yung media na ginamit namin. Dito guys, kung makikita nyo to, nakahalo na to na ipa. Ano to guys eh, bagong ipa tapos bulok na ipa. Ito yun guys oh, dito. Ito yun guys, ito yung bulok na ipa na sinasabi ko. Tapos ito naman yung bago. Ayan, nakita nyo guys, bago pa yung ipa niya, sariwa pa. Ang halo naman nito guys is 50-50. 50% yung bulok, 50% din yung ipa na bago. Then, paano naman guys kung wala kayong ipa? Pwede naman din kayo gumamit ng garden soil, pero mas maganda kung hahaluan nyo siya ng, kung merong, alam nyo ba yung mga ano guys, yung mga dahon na bulok? Pari sa mga puno, di ba may mga nahuhulog ng mga dahon, mga sanga na nabubulok na. Yun guys, pwede nyo siyang ihalo doon para hindi siya purong garden soil. Kasi minsan kasi guys, di ba syempre ngayon mahirap na maghanap ng ipa. Kaya mas maganda kung merong mga alternative yun. Garden soil, saluan nyo lang siya ng ano, kung buhangin, pwede rin ba? Buhangin. Pwede naman kukupit kung meron sa kanila. Ayun. So ayun guys, pwede rin daw kokopit kung meron kayong kokopit. Magandang gamitin yun guys sa mga bougainvillea, yung kokopit. Yun yung mga alternative natin kung wala tayong ipa. Kasi kami dito guys, marami kaming ipa na nakukuha, kaya ito yung mga ginagamit namin. Kasi at saka gusto rin kasi ng bougainvillea yung ipa eh. Kasi pag lupa guys, di ba yung lupa, pagka nabasa siya, tumitigas yung lupa. Ay hindi lupa, yung garden soil. Pag diniligan yung garden soil, tumitigas. Kaya mangyari doon yung ugat, hindi gaano ano, hindi kakalat ng ugat niya, hindi kakalat ng husto kasi nga matigas yung inaanuhan. Pag ganito kasi na ipa, malambot lang to, yung ugat niya madaling makakalat. So, bago tayo magano guys, pakita natin sa inyo kung paano namin pinuputol tong mga sanga na ganito. Wait lang, dito yan. Kasi guys, meron na kami mga nakaputol dito eh. Ito yung mga nakaputol namin dito sa likod. So guys, so may mga nakaputol na kami dito na ready na pang tanim. Tapos, papakita ko naman sa inyo dito yung pagpuputol. Kung gaano kahaba. Pero depende naman na yun sa inyo guys eh. Kung gusto niyo ng mas mahaba, gusto niyo ng mas maiksi. Pero kami dito ang ginagamit tuloy. Ang ginagawa lang namin dito guys is isa't kalahating dangkal. Isa't kalahati mga dito, yan. Malaki ang ata kamay ko, yan. Malaki naman yata ang kamay mo. Malaki, mahaba. Mahaba yung kamay ko. Yan, mga ganito lang guys. Dito ang putol. Wait na, hindi ko dala yung cutter. So yun guys, at kalahating dangkal. Sabi sa akin ni mama, wag ko na daw sukatin ng kamay ko kasi nga daw ang kamay ko daw malaki. Kaya pa nagdangkal ako, mahaba. Iyan ako na lang daw so guys, mga pinutol niya na isa't kalahating dangkal. Pero depende pa rin. Pero guys, depende pa rin yan sa inyo kung gusto niyo ng mas mahaba, gusto niyo ng mas maiksi. Ito putulin natin. So ayun guys, pag naputol natin sila, siguraduhin yung nakatanggal yung mga tinik pati yung dahon. Ayan o. Pero tandaan nyo guys, pag magtatanim kayo, yung tinik laging nasa taas. Kasi yun yung ibabaw eh. Tapos ganun ulit, putulin natin yung mga ganito. Ayan. Pag ganito guys na may ano, huwag nyo na pabayaan nyo na lang to. Para pag nag-graph kayo, pwede nyo putulin dito.
Pag nag-graph. Kasi ito yung ganito rin yung ginagamit namin pag nag-graph guys eh. Isipin nyo sa ganito kataba na sanga. Ngayon, pwede na kayo magdugtong ng 4 dito. 4 or 3 kulay. Kaya kung gusto niyo mag-practice sa pag-graph, maganda ganito yung ano niyo. Ganito yung gamitin nyo. Lalo sa mga pagpa-practice. Para at least hindi masayang yung mga malalaki yung puno. Kung meron kayo malalaking puno na bougainvillea. Yan. Balik natin sila. Putol tayo uli. Hanap tayo ng diretso. Maganda yung diretso eh. Ito. Ayan guys, so kita nyo itong bougainvillea na to. Ang haba-haba, tas diretso. Ayan o, pwede nang pamalo. Putol tayo uli. Ayan. Ayan guys, so kahit ganito na sanga, kasi nilaki na ito ng hinlalaki ko, pwede nyo ito magamit, makakadugtong pa kayo ng 2-3 dito. Makakagraph pa kayo dito. Kaya, huwag nyo itapon, sayang. Kasi ganito rin yung ginagawa ng iba guys. Yung mga gusto matuto sa pag-graph, dito sila talaga nagpa-practice. Tapos kasi tuturo ko din sa inyo pala yung pagtatanim nito mamaya. Tapos yung ginagamit namin na paso. Ayan, no? Nandun guys, so, makikita nyo. Pwede kayo magdugtong dito ng 4. Pwede rin magdugtong ng 4 dito. Kaya ang ganda ng ganito. Ayan, no? Yung dito, putulin nyo lang. Tapos pwede rin kayo mag-graph dito pa sa kabila. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung pinanggalingan nitong mga to. Itong mga sanga na to. Kung meron kayong mga ganun na bougainvillea. So ayun guys, tapos na tayo magputol ng mga sanga natin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo nagtatanim nito. Ngayon, ang kailangan nyo dito is, kung meron kayong ganito guys, kung alam nyo to, terracotta pot. Maganda pag meron kayong ganito. Kaso ang size nito is 14. Kasi kami guys, gusto na centimeter. So yun guys, 14 cm to. Pero kung meron kayong 17 cm guys, na ganito kalaki, mas maganda. Na itong mga pinutol natin na to is dito natin sila itatanim. Dito guys, oh, pag ganito. Kasi guys, pag dito masyado maliit eh. Sa 14 cm, masyado siya maliit. Kaso kami guys, ang ginamit lang namin itong 14 kasi nga guys, masyadong tako sa espasyo kasi yung 17. Eh, malapit na mapuno yung sa garden natin. Kaya, nagtitipid kami sa espasyo, kailangan 14 lang gamitin namin. Pero kung meron kayong 17 na centimeter guys, dito nyo itanim. Kasi mas maano siya, hindi nyo siya kailangan ilipat pa pag nabuhay na. Hindi nyo siya kailangan pang ilipat sa mas malaking lagayan. Ayan o. Ito na yung mga naputol natin guys. Ang dami. Dami natin itatanim. Ayan. So ito na. Mag-umpisa na tayo guys magtanim. Pag magtatanim naman kayo nito guys, di ba ito na yung hinalo natin na medya na lumang ipa tapos bagong ipa. Maglagay tayo ng konti. Yung tanim nito guys dapat ganito 1 inches lang guys ang pagitan niya simula sa ilalim. Ganyan 1.5 inches daw pala. 1.5 ba yan? Ayan. 1.5 yan? Ayan. Okay na. Kasi nga kailangan naman. 1.5 inches. Kailangan nyo guys, kailangan tandaan lagi, yung tinik niya nasa ibabaw, hindi na sa ilalim. Kasi baliktad yun pagka ganun. Kailangan yung tinik niya nasa taas.
Ayan, tapos lagyan natin ng ipa. May kuha na ba? Meron na bang lupa? Hindi mo pinakita. Pakikita mo sa Nilagyan na. kung gaano karami. Hindi ko ba na ipakita? Ito. Ayan, konti lang talaga. 1 inches na ba yan nandiyan? Oo, para may pagitan lang. Ayan, oh. Kasi kung ano yan, hanggang dito yan, eh. Kaya ngayon, tanim na natin to. Kailangan guys, yung ano niya diretso, tapos siksikin nyo yung gilid. Kasi pang purpose ito, kaya natin sinisiksik para hindi maggalaw tong sanga. Kasi di ba syempre tinusok na natin siya. Kaya at saka kaya din malalim yung binaon natin para siya, dito, hindi siya maggalaw-galaw. Kasi pag galaw to ng galaw guys, hindi makapabuhay ng ugat na maayos. Kumbaga mabilis maputol yung mga bata na ugat pag galaw ng galaw eh. Ayan, siksikin nyo sila. Pero wag naman yung siksik na masisira na yung paso ah. Yung siksik lang talaga na maganto nyo siya guys. Pwede nyo nang hawakan din sa taas na hindi mauhulog sa pagkasiksik natin. Ayan. Pag ito guys, magkakaroon na to ng talbos, makalipas ang mga 3 weeks guys, may mga talbos na yan siya pero wala pa kayo ganun makikita mga ugat. May mga talbos na yan na tumutubo. Tapos mga pagkalipas na 1 buwan, ayan na guys, may mga ugat na yan. Tapos yung mga talbos na nakita nyo sa kanya, lumalaki na. Pakita natin yung sa kabila doon. Oo guys, may papakita ko sa inyo mga example doon. Mamaya, ngayon na ba? Mamaya na pagtas magtanim. Ngayon na, tara. Ngayon, pakita na daw namin yung example namin guys. Sabi sila. So yun guys, kinuha ko na lang yung mga tinanim natin doon kasi nga doon sa may kabila is may nagpapatugtog kaya binuhat ko na lang dito sa video kami uli kasi sayang yung unang video. And guys, kung mapapansin nyo, iba yung ginamit namin dito, hindi siya ganitong paso guys, hindi siya ganito. Ang ginamit na namin dito is cap. Itong caps na to guys is ito yung malaki. Mga nano guys, kung meron kayo makikita mas malaki pa dito, mas maganda. Pero ito alam ko yata guys, nasa ano lang to 16 ounce. Pero kung meron kayo makikita mas malaki dito, mas maganda na yun yung gamitin nyo. Ayan o. Kasi sinasabi ko sa inyo guys, so na makakapal na sila. Tapos, papakita ko yung ugat sa inyo. Ito guys oh. Itong na to guys, itong bougainvillea na to is may higit 1 buwan na siya nakatanim. Kita ba yung ugat na? Kita ugat? Kita lang. Ayan guys, so makikita nyo yung ugat niya sa ilalim. Isa pa lang ang mas sobrang laki. Meron lang siyang isang malaking ugat guys. May higit 1 buwan na to ah. Tapos makikita nyo yung ugat nito na magkukulay brown na siya pag makalipas ang mga 2 to 3 taon. Yung mga ugat. So ayun guys, nagkamali ako ng nasabi kanina, 3 taon. Ano pala yun guys? 2 to 3 months lang pala. Nagkamali ako doon. Napasobra naging taon. Dapat months yun. Ito guys, oh, saan na ba yun? May nakapapakita sa inyo dito eh. Ito. Na bougainvillea guys, natin na siya. May mga talbos na siya. Medyo mahaba na din. Pero kung titingnan sa ilalim, wala pa siyang ugat. Ayan. Wala pa siyang ugat guys. Kumbaga pa na mag-uumpisa pa lang siya na magkakaroon ng ugat. Ayan o. Paano pa lang yung ano niya. At saka guys, kung mapapansin nyo nga pala, hindi pala ang ginamit namin dito is hindi hindi siya ay. Hindi siya guys. Hindi siya ipa. Hindi siya bago at bulok na ipa guys na pinaghalo. Kasi nga, di ba caps to guys? Pag ang nilagay kasi namin dito is ipa, madali siya matutumba pag dinilig. Kasi di ba, kita nyo naman yung hose namin dito, malalaki yung hose namin guys. Kaya pag nagdilig dun sa may ipa, natutumba to kagad. Kaya ang ginawa namin, lupa to na may buhangin tapos may konting ipa. Ay, garden soil pala guys. Garden soil na may... Okay lang po. Garden soil na may buhangin tapos may konting ipa. Ito guys, oh. Nakikita niyo ibabaw. Pinagalo-halo namin yung garden soil, buhangin, pati ipa. Ayan. Ito yung ginamit na namin. Ito pa yung iba guys, oh. Tingnan niyo yung mga ugat nila. Ayan. Mahigit 1 buwan pa lang to guys. Pero, pag ganito na guys na mahigit 1 buwan, hindi nyo pa siya pwedeng gamiting rootstock. Kasi kung mapapansin nyo yung mga ugat niya, maliliit pa lang. So, kung guys, magantay muna kayo ng mga 3 buwan pa
para mag-stable yung mga ugat niya, lumaki. Para pagka ginraft natin sila is hindi mahirapan yung rootstock na pabuhayan kasi hindi na siya bagong hindi na siya bagong tubo. Kaya pabutin nyo muna ng 3 buwan. Tapos kung meron naman kayong space diyan sa inyo na paggagrafan nyo, maganda ilipat nyo to sa sa mas malaking lagayan. Wag dito. Mas maganda dito sa mas medyo malaki. Kung may space naman kayo, dito nyo siya ilipat. Ayan o. Para pag tumubo siya guys, mas mabilis tumubo. Tapos mas maganda na. Hindi nyo na kailangan siya ilipat pag nag-graft kayo. Bakit ba natin nilagay sa ganyan kalaki? Kaya namin kasi siya nilagay dito guys. Kasi nga, kung mapapansin nyo, pag caps lang kasi na ganito, hindi siya takaw sa espasyo. Maano na siya, umagatipid siya sa space. Kaya dito namin sila tinanim. Ayan. Kahit tabi-tabihan sila, konting space lang makakain. Pero pag ito ginamit nyo guys, oh, malaki. Malaki makakain space din kasi. Ayan. Ito isa lang yun. Ayan. Meron pa dito. Diyan mo to. Ito, ang daming ugat. Ayan, oh. Ayan, guys. Nakita niyo ang daming ugat. Pasensya na ako, medyo lutang ako. Ang sipon ko kasi nakakalindi. Stop mo na. Okay na? So, ayan guys. Magtatanim muna kami ni Mama para hindi matuyo itong mga to.
ayun guys, nandito tayo sa kabilang garden. Dito. Papakita ko sa inyo kung saan nanggaling yung mga malalaking sanga natin. Dito yan sila galing guys, oh. Ito, ayan. Kita nyo ba yung mga bougainvillea na yan guys? Ganyan mag-trim si mama guys. Para magsanga-sanga daw yan. Dito kasi namin pinapabayaan yung ibang mga bougainvillea. Kaya ito na yan sila, oh. Ayan. Ito sila guys, oh. Mga nakalbo. Ayan. Dito galing yung mga sanga namin guys. So, mangyayari ito ngayon, ngayong na ganito na nangyari sa kanila, magkasanga-sanga ulit yan, panibagong sanga. Tapos, doon, aayusin na namin to. Ayan. Dito namin kasi nilalagay para mag-wild yung mga bougainvillea, para lumaki yung mga sanga. Tapos, pag lumaki na yung mga sanga nila, pwede na namin sila putulin. Tapos, pag naputol namin sila, tapos nagkaroon na sila ng mga panibagong sanga, talbos, pwede namin silang ayusin, pwede namin sila ilagay sa kawa, pwede namin silang ilagay sa paso. Depende guys, pwede namin sila i-graft na or i-bonsai. Kasi nga to dito, ito kinalbo to ni mama. Maganda i-graft tong mga to, ayan oh. Malaki ng mga pwede dugtungan. Ayan ito siya guys. Dito galing yung mga sanga na malalaki natin. Ayan. Ito siya guys. Ayan, dyan galing yung mga sanga na yun. Tapos guys, marami pa tayo naiwan dito na mga malalaki. Dito eh, no? May mga malalaki pa mga naiwan guys. Ito pa, ito, lalo na ito nakahiga na to. Ayan no. Na tumabingi na nga yung puno niya guys. Pag ito kinalbo, yung mga sanga na malalaki na yan, magagamit natin to. Pati to. Saan ma? Ito pa guys, oh. Titiliman din natin to. Pag tiniliman to guys, kalbo to lahat. Walang may iwan dyan. Parang ganun din ang mangyari sa kanya. Yung mga oo, yan nga yung gagawin nga natin. Kaya natin sila ng offset. Pwede na silang ilagay sa paso or sa kawa. Oo, pwede na silang grafan. Pwede na gawing bonsai. Ito rin guys, oh. Ayan yung mga sanga-sanga na yan guys. Ayan, may mga malalaking sanga dyan sa loob. Ayan dyan, oh. Puputulin na din natin to. Kailangan maubos lang muna natin katanim yung mga pinutol natin kanina. Tapos pagka naubos na yan, ito naman yung next natin gagawin. Baka siguro i-ano ko na lang din to. Itong pagpuputol namin ito. Hindi ko alam kung ila-live ko or i-video ko na tapos i-upload. Para at least makita nyo rin yung pagkalbo nito dito. Ayan, marami pa dyan guys. Marami pa tayong mga bougainvillea na nakatanim dyan sa lupa. Ayan no. Ayan sa mga gilid ng pader guys. Marami tayong mga ano dyan. Pwedeng kuning mga sanga. So yun guys. Tapos na tayo sa video natin na to. Sana may natutunan kayo sa video natin. And kita-kita kids tayo ulit bukas i-upload natin video. Peace.